Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga marami na naman tayong pag-uusapan ngayong araw na ito, no? Kasi mainit pa rin ang issue patungkol po dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. So pag-uusapan po natin yung mga bagong katangahan ho ng mga congressman. Alam naman po natin araw-araw nadadagdagan po ang kanilang katangahan dahil sa kanilang pagpipilit na gawin yung pinasusunod sa kanila ng amo nila. Eh alam mo naman, pagka sinunod mo yung amo mo, kahit mali-mali ka na, nagmumukha ka ng tanga, di ba? Pangalawa, pag-uusapan po natin yung mas madindi pang dapat sanang pagtuunan ng pansin ng gobernong ito. Alam niyo naman sa Pilipinas, mali-mali talaga, bisi-bisihan. Kaya kung ano na lang ang nasa isip, pero ito talaga ang dapat sanang pinagtuunan ng pansin. At pangatlo, may pag-uusapan pa po tayo, bagong palusot. Bagong palusot at escape, actually nga escape route ang tawag. Yung kanilang tatahaking mga congressman na ito. Kasi naipit na po sila para na ho silang tanga ngayon eh. Ipit na ho sila sa mga nangyayari. Dahil sa ginagawa nilang alam mo naman kasi sabi nga ni pangalan nito ni Congressman Marcoleta, sabi nga ni Congressman Marcoleta, ito kasi mga kasamahan niya abuga-abugaduhan. Marami po kasi diyan abuga-abugaduhan eh. Marami diyan, katulad po ni Mr. Google, alam mo natin abuga-abugaduhan yan. Yung isa namang napakaraming opinion, kilala niyo yun. Yung si Atrasabante. Meron pa diyan yung isa, yung high blood palagi, yung rebelde. Hindi natin sasabihin. Meron pa diyan yung convicted criminal. Ewan ko ba bakit nandiyan convicted criminal pero nasa kamera, anak ng tutsang kalabaw. Mantakin mo, pinamumunuan tayo ng mga adik, convicted criminal. Anak ng wewe, No wonder talaga no wonder. Alam mo, kahapon may lumapit po sa akin sa airport. Nagpunta po kasi ako ngayon ng Japan. Kahapon po, papunta ako ng airport. May lumapit sa akin, napakatikas na mama. Sabi niya sa akin, "Banat bay, gusto ko yung ginagawa mo. Sobra na talaga tong gobyerno to. Sobrang-sobra na ang gobyerno to." Sabi ko, salamat naman sir sa inyong na-appreciate nyo naman. Binabati ko po pala si sir at ang kanyang pamilya magbabakasyon ngayon. Talagang sabi niya, wala na talaga nangyayari sa bahay natin. Talagang napapariwara na talaga ang Pilipinas. Sabi ko, wala talaga ho tayo. Kasi pag tayo talaga pinamunuan ng pera, lagi ho tayong nagiging wala ng sense, ika nga, di ba? Tandaan ho natin, nakausap na ho ba kayo ng isang taong lulong sa gambling? Alam niyo 'yun. Subukan yung kumausap sa taong lulong sa gambling, yung babawi ako. May mga ganyan taong kakilala, 'di ba? Yung ang hilig bumawi, yung mukha ng pera, yung bawat pinamumuhay niya is about money. Yan siya sabi ko, yung mga nalulung na sa gambling, talagang pagising niyan, yung tinapay, ang tingin nila diyan, alas. O di kaya tao. Hindi ba? Kasi nga po, dahil sa lulong ka na sa pera, dahil nabaon ka na sa pera, sa utang, dahil sa kakagambling mo, yun na lang ang nakikita mo, pera. Parang kaya pagka kinausap mo, wala nang sense, di ba? Parang out of this world na yung kanyang iniikutang mundo. Ganun po ang mga congressman natin. Kasi nga, they are blinded by money. Ika nga, ibig sabihin yung pera, nabubulag na sila. Bakit po sila nabubulag sa pera? Alam naman po natin, sumusunod lamang po yung mga yan sa utos dahil kailangan nila ng budget na nanggagaling sa leadership ng kanilang ng kanilang departamento, di ba? So ibig sabihin po, they are only following because of money. Kaya mali-mali na ang diskarte. Ang buhay, alam nyo mga kababayan, mawawala ang wisdom mo pag ikaw ay addict ka na sa pera. Pag ikaw ay nadidiktahan na ng pera, mawawala ka na sa hulog, ika nga. Mawawala na yung purpose mo. Bakit ka na andyan? Anong ginagawa mo dyan? Mali-mali na yung diskarte mo. Bakit? Yung mali, pipilitin mong itama di ba? At yung tama naman, pipilitin mong imali.
So, mayayari ka talaga. Ganyan po nangyayari ngayon. 'Di ba? Kaya nga po, alam nyo, ito. May papakita ko sa inyo ha. Napapahamak na po sila. Bakit kanyo? Imbestiga sila ng imbestiga ng imbestiga ng imbestiga. Kita nyo naman yung ginawa nilang investigasyon. Talaga nag-overnight pa sila doon. Lahat ginawa na nila. 'Di ba? As in, pinakulong na nila lahat ng gusto nilang pakulong. Masunod lang yung kanilang amo. Kumita lang sila ng pera. Talagang gagawin nila kahit ano, di ba? Pansinin nyo, ginawa na nilang lahat. Tapos ito, nagresulta ng kaliwat ka ng impeachment complaint. Ang problema, hindi nila naisip na wala na palang oras. Dumagdag pa itong sinabi ng INC na they are against the impeachment of VP Sara Duterte. Ang problema, mga kababayan, ang mga congressman, lalong-lalo na sa 2025 election, critical yan. Pag yan po ay natalo sila, ay wala na ho talaga. Kawawa na ho sila. Ang problema ho, ito, kailangan nila ng boto ng Iglesia ni Cristo. Sa bawat lokal, alam nyo po, nililigawan niya mga congressman yan. Lahat ho ng local government official, nililigawan ng mga lokal para po sila ay manalo. Ang laking boto po nun. Black voting po kasi ang Iglesia ni Cristo. Talagang pagka ikaw nilagay niya itong lokal na to. Minsan, ngari, 3 o ilang lokal lang naandun sa bawat distrito. Pag yan sinabi, ito si congressman, siya aboto ninyo. Naku po, sigurado panalo ka na. Diba? Ganun po talaga ang power ng Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, nung nagsalita silang, ayaw namin yan. Patay tayo, bata tayo. So, Chua, bilang na oras mo. Yan ang masasabi ko sa'yo. Dahil nagpaakit ka sa kumpas ng iyong leader na si Romualdez, bilang na ang oras mo. Ikaw ang namuno dyan, di ba? Sabi nga ni VP Sara Duterte, si VP Sara Duterte nagsabi nito, hindi po ako, si VP Sara Duterte, linawin ko lang. Sabi niya, di ba, nagsosorry ka pa daw sa kanya kasi kailangan mo lang sumunod sa speaker dahil kailangan mo daw sa kampanya sa susunod na eleksyon. Kesa na naka-benefit ka sana, kesa na sana ay akala mo mananalo ka dahil nga kailangan mo yung pondo, di ba? Ano nangyari sa'yo? Ngayon, hindi ka pa i-endorso ng Iglesia ni Cristo kung magkakabulilyaso, kung susunod ka sa utos ng iyong leader na i-impeach o ipagpatuloy ang impeachment na yan, baka hindi ka na suportahan o di yari ka ngayon lalo. Di ba ho? Sa bagay, pinabayaan naman ninyo yung Maynila. So you deserve it, di ba? Di ba? Yan ang totoo. You deserve it. Sana nga dyan sa District 3 sa Maynila, sana straight kayo dyan. Straight ba? Straight. Anong straight? Hindi yung karsada ha. Straight ba? Yung diretso ba? Diretso. Diretso ba yung danan ba? Di ba? Mag-straight kayo, your best choice. So kayo, mga kababayan, kahit OFW kayo, wala kayo sa Maynila. Pag meron kayong kamag-anak sa Maynila, sabihan nyo yung mga kamag-anak nyo, straight tayo straight, your best choice. Pag hindi your best choice ang iboboto ninyo, hindi namin kayo padala ng pamasko ninyo dyan, ha? Dapat straight kayo. Hindi, alam nyo, kasi wala mangyayari. Kita nyo naman, pabagsak na ng pagbagsak ang Maynila, ang dumi na. Kanina may balita ako napanood, yung Divisoria, ang dumi-dumi na, grabe. Dati nung panahon ni Isko, ang linis-linis nun. Ngayon, ang dumi-dumi na ng Divisoria. Dahil pinabayaan ng Team Lacuna ang Maynila. Kaya nga ibalik natin yung Team Isko. Pag ang ibabalik lang natin si Isko, mga kababayan, maraming hindi mapapatupad si Yorme. Mahihirapan po, struggle pa yan. Kasi alam mo naman, kailangan ng mga ordinansa dyan, kailangan ng approval ng mga konsehal, tapos pinamumuno ng konsehal, vice mayor. So kung hindi nyo iboboto yung entire Yorme's choice, mahihirapan at mabagal. Baka hindi maging, alam naman natin, maaayos pa rin ni Yorme yan, pero baka hindi mabilis kilos yan. Bakit? Kailangan niya yung cooperation ng bawat isa. Kaya kailangan na niya yung konsihal na kasundo niya, yung lalong-lalo niya sa District 3. Balita ko, maraming daw nanonood sa District 3.
kay Banatbay ha. Oy, pakisuporta naman po si Madam Mocha Uson. Kung gusto niyo tunay na serbisyo, eto masasabi ko sa inyo, para kayo nagkaroon talaga ng alipin dyan pagka alila as in, tutulungan kayo kasi grabe ho magtrabaho si Mocha Uson. Mantakin nyo ha, si Banatbay namamasyal sa Japan. Hindi naman ha, iniinggit lang natin si Mocha, pero si Mocha naandyan sa inyo. Naandyan sa inyo, nagsisilbi pa hanggang ngayon. Habol na lang siya sa during pasasado na Christmas na, pero habang ngayon wala, nandiyan siya nagsisilbi. Ganyan nakapaka-servanthood niya ni Mocha Uson. So iboto niya yan. At siyempre iboto niyo na rin yung vice mayor ni Yorme, 'di ba? Si Atienza. Kasama na rin yung congressman niya sa District 3. Importante yan, tanggalin niyo na si Chua. Walang ginagawa ko, hindi kumahol lang kumahol. Ibig sabihin, magsalita ng laban lamang kay BP Sara Duterte, ha? O ito, panoorin ninyo kung paano magpapalusot ang mga congressman natin, ha? Panoorin ninyo. Tingnan nyo ngayon, ipit na sila. Mantakin mo, araw-araw nilang binanatan si BP Sara Duterte, tapos biglang sabi ng INC, tigil nyo yan. Tigil nyo yung impeachment na yan. Ngayon, naghahanap na sila ng palusot. Diba? Nag-emergency meeting sa Malacanang. Naghahanap na sila ng palusot. Paano ba natin titigil na hindi tayo mapapaya at magmumukhang tanga? Sabi naman nung bubuit ko dun sa Malacanang, matagal na kayo mukhang tanga. Hindi nyo ba napapansin? Ngayon nyo lang na-realize? Hindi kasi, nag-usap-usap sila dun sabi dun. Mr. President, paano ba to? Ha? Paano ba to? Sinunod namin yung aming boss. Banatan ng banatan si BP Sara Duterte. Tapos ngayon, mantakin mo, biglang nagsalita ang INC. Kailangan namin ng boto ng INC. Anong gagawin namin? Ano sa tingin nyo ng sagot ni Pangulong Marcos? Wala akong kinalaman dyan. Basta ako nagsalita na ako, ayoko yan. Kayo kasi, sunod kayo na sunod eh. Tapos nga sila. Paano to? Magmumukha na kaming tanga. Pag hindi namin tinuloy-tuloy yung impeachment ni BP Sara Duterte. Sabi ng bibit ko, sumingit yung bibit ko eh. Maliit lang yun, maliit lang. Sabi naman talaga kayong tanga. Tanga naman talaga kayo noon pa. Eto, palusot nila ha. Nangangamba ang ilang kongresista na makakapos na sa oras para talakayin ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa Christmas break, malapit nang magsimula ang kampanya para sa Election 2025. Nangyari kayo ngayon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa isang mensahe, sinabi ni House Secretary General Reginald Velasquez. Napapasubo itong Secretary General no? Shit, nautusan lang to magsalita eh. Jurado ni Romualdez. Ang posibleng paghahain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat di niya tinukoy, sabi ni Velasco, ang posibleng maghain ay isang religious group. Pero ngayon pa lang, nangangamba na ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Sa Miyerkules ng susunod na linggo, idaraos ang huling sesyon ng Kamara bago ang kanilang Christmas break. At matapos ang ilang buwan, magsisimula na rin ang kampanya para sa eleksyon 2025. Kaya tanong ng ilang kongresista, may panahon pa ba para sa impeachment? I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December ngayon. Ang concern ko talaga is yung time. Kung possible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. Ayan na po yung palusot ni Chua ngayon. Ay nako. Ayan na po ang palusot nila ngayon. Wala na kasi campaign eh. Wala na kasing oras. Hindi nyo naisip yan nun? Ano yung pinagagagawa nyo? Wala nang oras eh. So ibig sabihin, aabuti na daw sila ng change of kasi magche-change ng ng house yung mga bagong boboto, bagong mananalo. So yun na yung papalit. So sila, wag kang mag-alala, hindi mo na abutan. Congressman Chua, hindi mo na abutan.
Yung pinaplano ninyo, hindi nyo mo naabutan. Sigurado ako hindi ka na mahahalal sa susunod. District 3, iboboto nyo pa ba ito? Ewan ko sa inyo, pag ibinoto nyo na po pa ito, tanga na ninyo. Hindi, sorry mga taga Maynila, pag ito ibinoto ninyo, tandaan ninyo, sa susunod na, malay nyo, mapalitan na leadership, wala na kayong budget na tsaka, pambihira, may nangyari po ba sa distrito ninyo nung binoto nyo ito? Asa na yung project supposedly? Meron bang project na naganap sa inyo? O baka naman binibigyan lang yung mga barangay captain ninyo? Yung project, may nagawa ba ho sa inyo ito? Mantakin mo, nagbida-bida ito sa kamera. Ibig sabihin, sigurado tayo may mga budget ito na project allotment na galing sa kanilang speaker, di ba? Asa na yun? Meron ba? May nakita ba kayo na bagong naitayo dyan, si Chua? Kung wala, ang tanga ninyo kay boboto nyo pa uli ito, ha? Ibig sabihin, alam na this. By March, local campaign. Sa ngayon, hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaint na inihain laban sa bise. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ang impeachment. Panawagan natin, Mr. Chair, na i-honor ang pagkilos ng mamamayan. Yan, yari kayo ngayon. Ha? Dahil nagtiwala po kayo dito sa aling to, alam mo naman tong alin to, mga traidor ito, mga ito Siguro inaasahan ninyo, sandali, easy lang, wag naman tayo masyadong kaagad dito sa impeachment na ito. Bigla naman kayong gusto nyo na mag-impeachment. Sandali lang, ang plano lang namin siraan lang si VP Sara Duterte. Paano na yan? Kailangan namin ng boto. Di ba? Yari kayo ngayon. Ng People's Impeachment Complaint, ang Vice Presidente ay nananatili sa pwesto, mananatiling may hawak sa public funds. Kung hindi natin tatangnan ang ating tungkulin to impeach official like Vice President. Alam niyo ba kung bakit galit na galit ito mga ito? Ha? Kasi nga po mga kababayan, ito mga kabayan Black, matagal na gustong matanggal ni VP Sara Duterte to sa Kamara kasi naniniwala si VP Sara Duterte na dito nanggagaling ang pondo ng kanilang grupo. Alam naman natin kung ano yung grupo nila, di ba? Alam po natin kung saan nadadala yan. So ibig sabihin po mga kababayan, kaya galit na galit, matagal na galit na galit si VP Sara Duterte. Mayor pa lang po siya ng Davao, galit na ito sa grupo ng mga sumusuporta doon sa mga mga rebelde nila doon sa Davao. Kaya ngayon, bumabawi ito mga ito. Kaya sila namumuno para talaga magantihan nila si VP Sara Duterte. Ngayon, nakipagkasundo sila siguro malamang allegedly doon sa leadership ng Kamara. Sige, kami ng tirador ninyo, kami ng bahala sa lahat. Basta kami na magdidiin dyan. Sakyan nyo lang kami. Yan, sinakyan ngayon ng Kamara. Pamumuno nito ni Chua. Kumantakin nyo. Ito si Chua, nakikipag-connive sa mga to. Alam nyo na. So, ibig sabihin, biglang napasubo sila. Alam mo naman yung mga congressman, bawi depende kung sino susuporta. Sinuportahan ng Kamara itong So bumabawi sila ngayon, di ba? Ano nangyari? Hindi na nila mabawi. Patay ka ngayon. Yan ang problema sa inyo kasi bida-bida kayo Na ibinigay sa atin ng konstitusyon. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng bise kaugnay rito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. 24 oras. Ngayon na, sinasabi ko na Yari kayo ngayon, di ba? Patay. So, hanap-hanap na kayo na lusot ngayon kung anong sasabihin ninyo para po, hindi matuloy yan. So, sinasabi nila ngayon, wala nang oras, mag-e-election na, di ba? Yari kayo ngayon. Patay talaga kayo. Pahiya kayo ngayon. Yan ang nangyayari sa inyo dahil sa mali ang motibo ninyo. Bakit ko kanyo nasabing mali motibo? Gusto nyo bang malaman kung bakit ko nasabing mali ang motibo nila? Ha?
Gusto nyo malaman? Ito, papakita ko ha. Ay, sandali. Ano yung ba't naman tayo? Yun. Sorry naman. Yung internet ko. Yun. Ito na. Makita ko sa inyo ha. Ito dapat kasi. Tingnan nyo ito ha. Papakita ko sa inyo. Panoorin nyo. Kinumpirma ng Philippines. Ay, hindi. Tama. Yan. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos, nadiskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate. Record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Kasama sa walang birth record ang isang Kokoy Villamin na tumanggap ng confidential funds. Alam mo, maganda siguro. Hindi, ako suggestion ko dito sa kamera dahil since pinaninindigan nyo na yung katangahan ninyo na ibulgar ang mga pangalan ng supposedly na mga spy na mga nakakatanggap ng intel funds. Hindi kasi mga kaibigan, ibalik ko natin sa tamang pananaw ito. Ito ay confidential funds, intel funds. Ginagamit po ito para labanan yung insurgency. Bakit kanyo? Yung sa DepEd. Alam naman natin ang mga nag-iimbestiga dyan ay yung mga kumakalaban po sa mga NPA na ini-impluwensya nila yung mga schools. Baka sabihin ng iba dyan, di ba pang college lang naman yun? Hindi ho. Tandaan ninyo may mga schools na penetrate na ho nila since mula sa pagka-elementary, penetrate ho nila yung mga schools. Kaya nga 'di ba may mga school na pinasara dahil etong school na to pinamumunuan ng mga NPA. Yan, ganyan nung katindi ito mga animal na ho na ito. So ibig ko lamang pong sabihin, kailangan po ng mga spy dyan, kailangan po ng intel funds dyan, confidential funds. Ibig sabihin yung mga hindi mabubulgar na budget na inilalabas. Kasi in the first place, kung wala pala naman pala kayong tiwala, di sana hindi nyo na lang ibinigay yan. The confidential funds is like saying, eto ang budget nyo. Confidential yan. Kung saan man nyo gagamitin yan, may tiwala kami para gamitin nyo labanan ang mga NPA, labanan itong mga komunista, labanan itong mga insurgents na ito. Sa DepEd ito, sa OBP ito, sa Office of the President ito. So, yung pipirma, hindi pwedeng magpakilala. Kung gusto nyo, sagarin nyo na yung katangahan, humingi na rin kayo ng picture. Ipahamak nyo na yung mga tumatanggap na mga spy, mga tumatanggap ng intel funds at saka ng confidential funds. Anyway, tanga naman na kayo. Sagad-sagarin nyo na. Hingin nyo na rin yung picture, hingin nyo na rin yung ID, hingin nyo na rin pati address para matunto ng mga NPA. Naintindihan natin ibig sabihin yan. Yun nga ang purpose niyan. Ang purpose niyan para mapigilan yung paglaganap ng NPA. Kayo naman, sige, hingi kayo ng hingi ng mga gusto niya. Siyempre, normal po, yung mga pangalan na yan ay mga mga AKA yan, parang Alabanat ba yan? Mga nagtatago. Although ako, hindi naman po ako nagtatago, pero yan po ang purpose niyan. Tapos kayo naman, hala, sige, anong ba pangalan nito? Ano ba pati? Mantakin mo, alam mo na nagtatago yung mga tao na yan. Alam mong fake yung pangalan nila, mga alias lang yan. Pupunta ka ngayon dun sa PSA para tanungin, meron po bang address ito o birth certificate itong alias na ito? Kung ako sa PSA, binatuhan ko kayo isa-isa Gago pala kayo, alam ninyong alias yan, tas pahahanap nyo sa amin
yung birth certificate niyan. Siyempre, hindi nila magawa yun, mga congressman yan. Pero ngayon pa man, ganun ho sila kahina ang kokote. Office of the Vice President, pero magkaiba ang pirma sa mga resibo. May bagong mga resibo rin kinwestiyon ng mga kongresista. Si Alice Crescencio, nakapangalan sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Sina Sally at Sheila, magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Nilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng ikaso sa mga sangkot sa nakalipas na 7 pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corruption of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. Kapag hinanap sa iyo kung nasaan yung funds or saan napunta at wala kang masagot, the law presumes na binulsa mo. Given the amount we're talking about here, Mali kayo doon, mga kababayan. Itong congressman na ito, sabit-sabit din sinasabi. Pag hindi mapaliwanag at yung masagot, ibig sabihin binulsa mo, hindi ganun. Not necessary. You know why? Tanungin ko kayo. Yung mga budget ninyo, ang tagal na namin pinabubuksan, binulsa nyo? Di ba? Yung budget ng confidential funds ng Office of the President, matagal na rin tinatanong ng taong bayan, asa na yun, saan ginamit yun? Binulsa nino ba ni Marcos yun? It's not necessary. Especially pagka confidential funds. Hindi mo nga dapat, kaya bira kayo, para kayong tangay. Noon pa, panahon pa lang ni Kopong-Kopong may confidential funds na. Ngayon lang ninyo binusisi ang confidential funds. You know why? Because, ewan ko kung mahina ang kukote ninyo ngayon, pero ngayon lang panahon na ito na ang ibig sabihin ng confidential funds ay public funds. Dapat ibulgar sa publiko ang confidential funds. Ngayon lang sa panahon ninyo. Sa panahon ng mga noon, may utak sila. Kaya nga natin bilhin na confidential funds yan. Bawal yan bulat-latin eh. Confidential nga eh. Sana kung ang budget na yan eh hindi confidential funds, understandable, applied yung sinasabi nyo. Pero ito confidential funds so ito. this may be under the crime of plunder. 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero kinwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano na raw iimbestigahan ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daang milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial. Wala ka naman talagang tiwala kahit kanino eh. 'Di ba, madam? Yun ang totoo. Wala kang tiwala. Hindi ko nga maintindihan. Tumatakbo pa kayo, nakikisali pa kayo sa gobyerno. Wala naman tiwala yung grupo nyo sa gobyerno. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon... Ito, tanungin ko kayo, madam. Bakit yung grupo ninyo, CPP, NPA, NDF, bakit may NPA doon? Yung New People's Army humahawak ng armas. Bakit kanyo may ganun? Kasi nga, wala po kayong tiwala sa uniform personnel ng Pilipinas. Hindi ko nga maintindihan, ba't pa kayo sumasali dyan sa loob ng kamara kung wala naman pa kayong tiwala? Di mag-rebelde na lang kayo. Ang hindi ko lang maintindihan, itong kamera, dapat hindi na pinapayagan itong mga grupo na ito eh. Investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng BISE at ng AFP. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kita ninyo?
Diyan pala lumalabas na. Wala naman talaga kaming tiwala. Tingnan ninyo ha. Tingnan ninyo mga kababayan. Napakalinaw ho nito ha. Napakalinaw. Mantakin mo. Ha? Nung dumating na ang reporting sa AFP, ibig sabihin umabot na, binigay yung confidential funds sa 2 kernel o 2 AFP member. Ibig sabihin, Army. Ibig sabihin, Armed Forces of the Philippines, not Army, Armed Forces of the Philippines. Dumating na yung confidential funds. Biglang tumigil ang kamera. Sabi, sandali, sila na bahala dyan. Kasi sa AFP yan eh. So, kita nyo na. And that's the very purpose of confidential funds. 'Di ba? Tingnan niyo ha. Ang simple-simple, ang tagal ng sinabi ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte at saka nung nag-audit sa kanila, Sir, mga ma'am, dito po namin, Your Honor, Mr. Chair, binibigay sa kernel na ito, dito sa AFP member na ito, yung confidential funds kasi gagamitin nila yon. Ano ginawa nila? 'Di ba? Yung isang ali doon, ginipit nila. Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw? Hanggang na-contempt na siya. Pero nung eventually, nahimasmasan to mga animal na mga congressman na ito. 'Di ba? O ito, nasa sa AFP pala. Wag na nating galawin yan kasi confidential yan. Gago pala kayo talaga. From the very start, yan ang sinasabi ni VP Sara Duterte, this is a confidential funds. Hindi ko ibubulgar o isisiwalat yung mga spy na, tignan ninyo ha, sino humawak? Army din. Ibig sabihin, AFP din. Diba? Mga sundalo din ang humawak nung pera na yun. Doon din pinagkatiwala. Diba? Doon nga lang sa ilalim ng Office of the Vice President. Ibig sabihin, hindi ito hinawakan ng sibilyan para gastusin sa sarili nilang pangangailangan o sa sarili nilang interes. Ibinigay din pala doon sa mga kernel na yun na kung saan meron silang mga unit doon na pumupugsa dito sa mga rebelde na ito. Tapos biglang sasabihin ngayon ng kamera, sila na hong bahala dyan. May tiwala na ho kami dyan. Tanga pala talaga kayo. O di lalo tuloy nag-init ang puwit ng kasama ninyo na hindi nyo na mapigilan ngayon. Nakakaputak dahil sa maling ginagawa ninyo. O, di ba? Pahiya kayo ngayon. Hindi nyo napansin. Napahiya kayo ngayon sa ginagawa ninyo. Yung pala, ganun din ang konklusyon ninyo. Confidential funds yan. Hayaan nyo na ang AFP mag-imbestiga dyan. Tanga talaga ang pot. Gusto ko kayong tuktukan isa-isa eh. Alam mo yun? Yun din pala ang konklusyon ninyo. Sana noong una pa bago pa nagkagulo-gulo. O baka naman yan ang konklusyon na ngayon kasi dahil sinabi ng Iglesia ni Cristo na ayaw niya namin ng impeachment. Kaya yan na naging konklusyon nyo. Hay nako. Anyway, ganyan ho talaga ang ating mga mambabatas. Wala ho talaga sa hulog. Buti na lang at itong ating Vice Presidente hindi bumigay. Yan ang importante. Kasi kahit anong pressure sa kanila, bakit ko sasabihin? In the law, confidential funds, sabi nga, Nino, mismo yung mga hindi ho ito kakampi ni BP Sara Duterte, hindi ho ito mga maka Duterte sinabi Nino sino ba ito? Si Conchita, nakalimutan ko na kung ano yung apelido nun eh. Basta isa ombudsman, dalawang ombudsman, yung present at saka yung past ombudsman, at kahit po yung nasa COA na si Rowena Guanzon sinasabi, kang confidential funds, wala talaga resibo yan. Confidential nga yan eh. Yun ang pinakapunot dulo na sinasabi nila. Hindi dapat yan inuungkat dahil confidential funds yan. By definition, hindi dapat yan pinakikialaman, hindi dapat yan pinag-uusapan. Kaya nga hindi pinag-uusapan ng pinakamalaking confidential funds eh. Alam nyo kung saan yun? Office of the President. 4.5 billion
ang mahigit kumulang na, kung hindi ako nagkakamali, na confidential funds po ng Office of the President. Ayan o, sandali, ayan o. Pinakamalaki sa kasaysayan ang Ito, papakita ko lang para mabilis. Ito, sorry. Pinakamalaki sa kasaysayan ang nagastos ng gobyerno noong 2023 para sa Confidential at Intelligence Fund ayon sa Commission on Audit. Umabot yan sa mahigit 10 bilyong piso. Kung ano-anong ahensya ang nabigyan ng pondo, hinimay sa pagtutok ni Maki Pulido. Para sa taong 2023, mahigit 10 billion pesos ang naging confidential and intelligence expenses ng gobyerno. Base sa datos ng COA, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na lumampas sa 10 billion pesos ang nagastos na confidential and intelligence funds. Sa halagang mahigit 10 billion pesos, higit 4.4 billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of the Vice President. Pero meron ding ginastos na confidential funds ang ibang opisina at ahensya ng ehekutibo. 522 million pesos ang ginastos ng Office of the Secretary of 5 million pesos na billion pesos ang confidential expenses, habang mahigit 6 billion pesos ang intelligence expenses. Sa confidential expenses, pinakamalaki ang Office of the President sa higit 2.2 billion pesos. Ayan, confidential. Wala pa intelligence funds. 375 million pesos naman ang confidential expenses ng Office of Department of Justice Executive Offices. Umabot ng halos 800 million. Ayan o. Kita nyo. Ayan o. Ang laki, di ba? So, ibig lamang po sabihin, mga kababayan, hindi naman natin sinasabing, hindi ako nagsasabi na hindi dapat binigyan ng Office of the President ng confidential funds. Hindi ho. Dapat pa rin bigyan. Kasi iyan na ginagamit for national security. Alam naman po natin yan. Dapat Office of the President, Office of the Vice President, siyempre AFP o DepEd, importante din po yan. Kasi sila ho yung pinapasukan ng mga lintik na mga terorista, di ba? Kaya nga dapat yan ho talagang hindi natin binibusisi. Unless maging bawal na ho yan sa ating konstitusyon. Maging bawal na po yan sa ating batas. Wala nang confidential funds hanggang hayaan na natin mamalagi itong mga demonyong terorista na ito. Unless ganun ang gusto ninyo. Pwede rin naman. Pero hanggang meron yan sa batas natin, hindi dapat pinakikialaman yan. Wala mga tarantado ito, mga ilang mambabatas natin Diba? Buti na lang talaga si VP Sara Duterte, hindi niya nilalaglag yung AFP. Yung mga totoong pangalan ng mga pinagbigyan ng laban dito sa insurgents na ito. Ganun yung ating. Kaya nga wini-welcome niya itong impeachment panoorin. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang 2 impeachment complaint laban sa kanya para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung... Yan naman po ang motibo ni VP Sara Duterte. Masyado lang niyang kasing pinotektahan at mahal yung kanya mga kagrupo. Sa kanya, paulit-ulit niya sinasabi, sanay na siya sa pambabash, sanay na sila sa pamumulitika. Since bata pa lang sila, alam na ho nila yung ganyang klaseng diskarte ng mga politiko. Sanay na ho sila sa mga nagbabalimbingang mga politiko. Sanay na ho sila. Ang kanya, yung mga tauhan niya, spare them. Akin ito Diba? Same thing na sinasabi ng kanyang tatay, akin ito.
Yun na nga, kaya nga sabi niya, mas okay na ito. At least nandun na sa impeachment, ako na ngayon ang pinaka uusigin. Okay yan sa akin. Walang problema yan. Ano yung mga inaakusa nila sa akin? Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunanang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat. Grabe din yung pagsalita ni VP Sara Duterte. No? Nagpapasalamat siya sa pagsuporta ng INC sa opisina. Hindi isa kanya. Diba? Ang ganda nun Ang ganda nung bitaw na yun Opisina ng Vice of the President. Kasi hindi mo tinitingnan yun as a support to the person but to the office. Diba? Yan pati nga sabi niya, ulitin natin Opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy. Hindi lahat. Madam, I'm sorry, I beg to disagree. Hindi lahat. Yung mga komunista sa Kamara, ayaw nila ng kapayapaan. Gusto nila yung pananakot ng mga kasamahan nila. Tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo. Sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving. Huwag kayong mag-alala, madam. Hindi nyo na kailangan pumunta doon. Kasi, madam, sa totoo lang, sa tingin ko lamang po, ginawa lang naman nung NBI director dahil nautusan. Tsaka tama po kayo na sa tingin ko, tama yung abogado ninyo, pwede naman kayo mag-submit na lang ng inyong affidavit or sa totoo lang, since nandiyan na pumasok na yung impeachment, I think the impeachment is the proper forum o yung impeachment case o yung pagsasampa niya na yun na yung tamang gawa o yung protocol, yung due process. Yan na yung pinakatamang due process Magsampa sila impeachment, imbestigahan ngayon, di ba? You know yun. Tama na, yung kasi imbestiga dyan, nagiging na lang, redundant na lang at saka wala naman din patutunguhan po yan dahil sabi nga ng isang abogado na si Attorney Mark Tolentino, you are an impeachable official of this country, meaning hindi kayo pwedeng ma-remove from your position on any other way but through impeachment. Ibig sabihin po na ikaw ay sampahan ng kaso ay maaari ka matanggal. Ikaw ay matatanggal sa iyong posisyon, which is hindi pwede. Kaya nga the only way is to impeach first, di ba? So the impeachment would do sufficient due process na po 'yon, di ba ho? So mga kababayan, abangan na lamang po natin tong due process na impeachment kay VP Sara Duterte dahil ako sa totoo lang, ang dali-dali lang po niyan Wow, makadali ka naman. Hindi, alam mo ko bakit. Ito naisip ko Naisip ko lang naman to. 'Di ba? Halimbawa, tumulak yung impeachment, which is sa tingin ko I doubt hindi tutulak 'yan dahil sinabi na ng iglesia 'yan.
pag yan, tinulak pa ng mga congressman, wala namang mga bayagho yung mga congressman natin na yan. Sa totoo lang, puro daldal lang, puro yabang lang yan eh. Pagka wala dyan ng mga Duterte, yabang magsalita. Pero pag nandyan na ang mga Duterte, parang mga tutang na ano eh. No, di ba? Totoo naman eh. Oh. Pero gayon pa man, kung matuloy man yung impeachment, which is I doubt, hindi nga, isipin nyo impeachment. Isipin nyo lang, umabot na ang kaduluduluhan. Alam mo para matapos yan, mag-resign si VP Sara Duterte. Kasi pag natuloy impeachment at kunwari nabuli si VP Sara Duterte doon, tapos na-traitor siya ng mga senador, matanggal siya. Pag na-impeach na ho siya, hindi na ho siya pwedeng tumakbo sa position eh. Di ba ho? Yun ang pagkaalam ko according to the law. Sa tingin ko correct me if I'm wrong, pero yun ang sabi sa akin ng isang abogado, pagka na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pag na-impeach, natanggal. So, ang gawin lang niya, bago pa siya ma-impeach, di na lang siya, mag-resign. Tapos bumawi na lang siya sa 2028 para tumakbong presidente. Di ba ho? Ganun lang kasimple yan eh. Kaya nga nasabi ko, simple lang yan. Pag malapit na siya ma-impeach, resign. Tapos takbo sa 2028. Sigurado naman. Paano yun? Banat ba? Sinong papalit? Di pumalit na yung gusto niya maging vice president nila na si Romualdez. Bahala siya sa buhay niya. Anyway, vice president o speaker naman si Romualdez. Si Romualdez naman nasusunod sa decision sa bayan natin. Pareho lang. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Hindi. Ipanalangin natin ng ating bayan. Malay ninyo, may malagutan wala akong sinasabi May malagutan sa asawa. Malagot sa asawa. Mahal mo yun. Malagot sa asawa. Nililinaw lang natin Hindi malagutan ng hininga. Malagot sa asawa. Yun. Kasi usong-usong ngayon yung issue ni Marisa tsaka ni malagot sa asawa, yun. Kaya nga, ayan na lang natin at ipanalangin po natin ating pong dalawa yan, lagi nyo tatandaan sa buhay, let's voice out our grievances, our criticism sa gobyerno, pero while voicing it out, let's also voice it in. Bakit voice it in? Ipanalangin natin. Ibig sabihin nun, ikausapin natin ng ating banal na, ang banal na espiritu na nasa atin, panalangin natin ito sa Panginoon at sabihin natin, Lord, this is what's happening. Wala na talaga hopeless na tong bansa namin. Kailangan, you have to intervene or else nothing will happen to our country. Kaya nga, voice out, then let's voice in. Voice in is to pray to our Almighty God, to our Almighty Father. Let's pray that the Lord will do something about this dahil siya naman po talaga ang hope ng ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang